Makalipas lamang ang ilang araw nang magsagawa ng paglulunsad ang Ukraine forces ng itinuturing na isa sa pinakamalaki nilang drone attack laban sa ilang kalupaan ng mga Ruso na kung saan ay tinarget nga ng mga ito ang ilan sa mga refinery at mahahalagang power stations ng bansa, ay tila na may agarang sumagot ang side ng Moscow at sa pinakalatest nga nitong matinding pag-atake laban naman sa mga Ukrainians na ang una ay sa rehiyon ng Kharkiv at ang ikalawa ay itong ang dalawang Russian ballistic missile na sumapol sa Ukrainian military facility at sa kalapit nitong ospital na nasa lokasyon ng Poltava. Base sa ulat ay tinatayang mahigit 50 ang nasawi sa naturang pag-atake at aabot naman sa 200 mahigit na individual ang siyang nasugatan kaugnay pa rin sa insidente. At kasabay ng idineklarang 3 araw na pagluluksa sa lungsod ng Poltava ay muling ang naglabas ng pahayag ang Ukraine President na si Volodymyr Zelensky at tinuran nga niyang nananawagan umano siya sa sinuman dito sa mundo na may kakayanang hadlangan ang tulad ng mga ganitong terror attack sa pamamagitan ng pagbibigay pa sa kanilang bansa ng tulad sa mga air defense system at ilan pang mga kinakailangan nilang mga sandata. Kaugnay pa rin dahil sa matinding sunod-sunod na pag-atake na ito ng mga Russian forces ay patuloy pa rin nakikiusap ang presidente ng Ukraine na sana daw talaga ay tuluyan ang tanggalin ng kanilang mga kaalyado ang ukol sa restrictions na siyang inilapat ng mga ito sa mga sandatang ibinigay sa kanila upang sa gayon ay kahit papaano'y mabawasan o maiwasan na ang ganitong katitinding pag-atake sa kanila ng puwersa ng mga Ruso. Akataps, muli ko lamang babanggitin upang malinaw para sa ilan na tulad sa nasabi ko na sa mga nakaraan nating video na sakali kasing payagan na ng US at Germany na i-lift ang kanilang weapon restrictions ay tiyak ngang magkakaroon ng kapabilidad ang Ukraine upang makapagsagawa na nga ang mga ito ng long range strikes para paulanan ng missile at wasakin ang ilang airbase at military infrastructure na nasa loob ng Russia, partikular na yung mga lugar na kung saan ay dito nga inilulunsad o nanggagaling ang mga missile at ilang bomba patungong kalupaan ng mga Ukrainians. Ayon pa sa pag-aanalisa ng ISW o ng Institute for the Study of War na kahit na nga ang Army Tactical Missile System o ang sandatang mas kilala sa tawag na ATACMS lamang ang gagamitin patungo sa loob ng mga Ruso ay tinatayang maaabot na nito ang nasa 233 na bilang ng mga mahahalagang target kabilang na ang malalaking airbase ng mga Russians kasama na rin ang mga ammunition warehouses, mga permanenteng headquarters at ilan pang mga logistics centers at mga fuel depot. Ang mahigit 200 mga target na ninanais na puntiryahin ng mga Ukrainians na nasa loob na teritoryo ng Russia ay iyon ngang mga asset na lubhangang makakaapekto para pabagalin o mapatigil ang madalas na matitinding airstrike ng mga Ruso patungong Ukraine. Subalit yun nga lang hanggang sa ngayon, bagamat sumang-ayon na ang France at Bretanya at ilan pang kasapi ng alyansa para magamit ang kanilang sandata laban nga sa loob ng Moscow, ay nauna na rin nating iniulat na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin inaaprobahan ito ng ilan sa pinakapangunahing kaalyado ng Kyiv. Kung kaya't dahil nga doon ay patuloy pa rin at wala ngang patumangga ang malalakas na pagresponde ng Russia para mapinsala ang ilan sa rehiyon ng Ukraine. Ito ay sa pamamagitan ng sunod-sunod nilang mga aerial attack sa loob lamang ng linggong ito. At sa pinakahuli pang ang update ay ang ginawa muling drone at missile attack ng persa ng Russia patungo namang western city ng Lviv na kung saan ay 7 katao agad ang nasawi, kabilang na ang 4 na miyembro ng isang pamilya na ang tanging nga lamang natira ay ang kanilang haligi ng tahanan. Ang Lviv ay isang ang syudad na nasa kanlurang parte ng Ukraine at kadikit na nito halos ang border o ang mismong bansa ng Poland na matatandaan namang isang nasyon na kasapi ng alyansa ng NATO. At dahil nga sa distansyang nasambit kung kaya't napakalapit na rin ng isinasagawang pag-atake ng mga Ruso sa naturang western city ng Ukraine at naging dahilan nga iyon para naman i-deploy at parondahin ng bansang Poland ang kanilang mga warjets kasama pa ang ilang aircraft ng mga kakampi nitong nasyon. Matatandaan pang sa ngayon ay 3 beses na ngang na-activate ang depensa ng Poland sa loob lamang ng nakalipas na 8 araw kasabay ng mga mas matitinding bombardment na isinasagawa ng Moscow laban pa rin sa Kyiv.
Bukod sa tilay umiinit na issue sa border kontra sa isa pang kadikit nilang bansa na Belarus, ay maaalala din ngang ilang beses nang nagpapatutsadahan ang side ng Russia at Poland kasabay naman sa lantarang pagpapakita ng huli ng maigting nitong pagsuporta para sa Ukraine. At dahil sa ang Poland nga ang itinuturing na pinakamatalik na kaibigang nasyon ng Kiev, kung kaya't kahit ikakairita ng side ni Putin ay wala pa ring patid na nagbibigay tulong ang Warsaw sa Ukraine, mapapinansyal man at hanggang sa mga gamit na pandigma. Kung sa bagay ay nararapat din talagang gawin ng Poland ang makakaya nito upang kahit papaano'y suportahan ang Ukraine. Lalo pa nga't ayon na rin mismo sa side nila ay sakaling ang masakop ng lubusan ng Russia ang kabuuan ng Ukraine ay maaari daw umanong ang kanilang bansang Poland na ang susunod na susugurin ng puwersa ng mga Ruso. Sa mga posibilidad na nasambit, bagamat siguradong papasok na sa digmaan ang NATO alliance sa oras na galawin ng Russian forces ang Warsaw, ay sa ngayon ay paspasa na rin ngang tilay naghahanda sa sarili ang Poland upang mapalakas pang lalo ang kanilang sandatahan. Kaugnay nga nito ay noong nakalipas lamang na Martes, Setyembre 3 ng taong kasalukuyan, ay inanunsyo na ng Poland ang bagong military deal na nagkakahalaga ng nasa $520 million para nga mas pagusayin at mas patatagin pa ang kanilang military forces. Bukod dito ay noong nakalipas lamang ding buwan ay pinirmahan na rin ng Warsaw ang $10 bilyong na kasunduan para sa kanilang bibilhing 96 units na mga Apache attack helicopters na mula naman sa gawa ng defense company na Boeing. Puwera pa sa mga pang-attacking helicopters ay inanunsyo na din ng Poland ang pagbili nila ng nasa daan-daang peraso na mga M120C AMRAAM air-to-air missile at kasama na nga din doon ang 48 units na mga launchers para sa US design na mga Patriot air defense system. Tinatayang nasa 200,000 na mga sundalo ang sa ngayoy laki ng militar ng Poland at sila ang itinuturing na may pinakamaraming mandirigma sa lahat ng miyembro ng European Union at ikatlo naman sa may pinakamaraming mandirigma na kasapi sa hanay ng NATO, kasunod na ngayoy ikalawa na bansa ng Turkey at ang nangunguna pa rin na United States. Sa kasagsagan pa rin ng nagaganap na digmaan ay waring ang tenetesting ng mga Ruso kung hanggang saan o gaano kahanda ang depensa hindi lang ng Ukraine kundi maging ang mga nasyon na tumutulong dito. Nangunguna na nga ang kadikit nitong nasyon ng Poland. Subalit, paano nga kaya kung ang waring panunubok ng Russia ay mauwi na sa totohanan at halimbawang sa isang araw ay makisali na rin sa giyera ang buong alyansa ng NATO? Ano nga kaya ang epekto nito sa buong mundo, lalo pa tiyak na nga na kapag nangyari iyon ay simula na talaga ng ikatlong digmaang pandaigdig? Kaugnay nga nito ay muli nga nating itatanong na kapag naganap na nga ang mga bagay na iyon ay handa na rin nga kaya ang Russia sa kahihinatnan ng lahat, lalo pat ang kanilang ipinantatakot na nuclear weapons ay hawak din ngayon ng ilan sa kanilang makakasagupaan tulad ng bansang France at United Kingdom, at ang unang-una ay ang libo ding taglay na mga ito na sa ngayon ay nakahanda na rin sa arsenal ng hukbong sandatahan ng bansang Amerika.